Yun lang natin yung discussion regarding sa ating high pressure o advanced pressure. So, basahin ko na yung problem. A series of state changes the pressure and volume of 2.268 kg of nitrogen are doubled. What is the change in temperature? Change of entropy, change of delta S. So note that Cv equals 1.0414 kilojoule per kilogram Kelvin and Cv equals 0.7442 kilojoule per kilogram Kelvin. So pag naghanap ng change of entropy, tapos nitrogen, so that is an ideal gas, at given tayo ng Cp and Cv, we can use yung general formula ng delta S natin. Kapag Cp and Cv yung tanda natin o yung binigay, ang delta S ng isang ideal gas ay basically mCp ln of V2 over V1 plus mCv ln P2 over V1. So since both Cp and Cv are given, so that is 1.0414 kilojoule per kilogram Kelvin, 0.744 kilojoule per kilogram Kelvin. Yung mass naman natin, binanggit naman dito, that is 2.268 kilogram. And yung ating pressure, so sinabi sa problem, pressure and volume both will double. So ang gagawin lang natin dito is basically i-times 2 lang natin kung nasa taas. So what this means is, ang double is etong V2 magiging twice ng V1. Tapos ito namang P2, what this means is twice ng P2, P1 din. So sabi kasi double, di ba? Dodoble natin yung initial. So matitira dito, cancel out yung V1, matitira dyan is LM2. That's the reason why makukuha natin dito is 2.268 times 1.0414 LN2. Then masuli ang ating nitrogen, 2.268. Tapos Cv, that's 0.7442. And meron tayo dito LN2. So, ang units na to is kilogram po. Yun yung 2.268. Yung Cp tsaka Cv naman, those are both kilojoule per kilogram Kelvin. Pag tinignan natin yung unit analysis, yung tanging unit lang na makakancel out dito is yung kilogram. So, ganun din actually dun sa kabilang side. So, makakancel out yung kilogram. So, kilojoule per Kelvin ang malakas. So, pag kinumpit na natin yung value ng delta S natin, kumpitin lang natin. Hindi ko na pinakita yung unit analysis dun sa isang computation, yung plus 2.268 times Cv na 0.7442 times LN2 kasi pareho lang din naman yung unit dun sa Cp. So, kailangan lang gawin is to be aware na pareho lang yung kanilang units. Sige, so press lang natin equals, makuha natin yung delta S, that is 0.28, ay rather 2.807 kilojoule per Kelvin. So, sa choices, ang unit natin may kilogram. So, most likely, nagka-typo lang choices, diba? So, ang kukunin natin, syempre yung pareho yung numerical value, yan yung letter A. Sige, so let us have another problem from our Power Industrial Plant Engineering Advanced Pressure. Basahin ko lang. The temperature, 4.82 pound of oxygen occupying 8 cubic feet is changed to 110 degrees Fahrenheit to 200 degrees Fahrenheit while the pressure remains constant at 115 psi to determine the final volume. So sa problem, oxygen to, pag ideal gas yan, we can use yung ideal gas laws natin, and in particular, para mas madali, yung universal gas constant, or rather yung combined gas law, diba? So sa combined gas law, meron kang P1V1 over T1, diba? So kaya natin nalaman na ito ay isang combined gas law since given ka dito ng dalawang temperature at isang volume.
Actually, yung pressure given din, di ba? But that is constant. At tas ang hinahanap mo, final volume. So, meron kang pressure volume given na tinahanap. So, that's the reason bakit natin malalaman or why the problem implies na ito yung pwede natin gamitin, yung combined gas law. So, since ang binanggit ay constant yung pressure, so you simply cancel this out, di ba? What you will end up with is B1 over T1 equals B2 over T2. That is basically Charles law. So, direct sum lang natin yung mga values na given and just take note na yung 110 saka 200 ay Fahrenheit gagawin absolute. So, Rankine yun. Plus kaya plus 460. And yung volume 1 natin is 8 cubic feet. Okay, so pag meron na tayo niyan, gagawin na lang shift solve. So, this is 8 divided by 110 as 460. Tapos equate lang natin dun sa P2 over yung ating 200 plus 460. Pag meron na tayo nito, pwede na natin pindutin yung shift solve. Ano lang natin yung final volume. So, makuha natin is 9.26. So, from the choices, syempre yung pipiliin natin is yung letter C. And sige, so let us solve another problem ng ating advanced air pressure power industrial plant engineering. Sabi dito, 20 grams of oxygen gas are compressed at constant temperature of 30 degrees Celsius to 5% of their original volume. What work is done on the system? So use R of air is equivalent to 0.0619 calorie per gram Kelvin. So binanggit na ito isang constant temperature process. So we need to recall ano ba yung ating work done kapag meron tayong constant temperature. So sa isothermal, pareho lang yung non-flow at steady flow. So either of the two formulas yung pwede nyong gamitin. So yung work done ng system, that's always PdV. Diba? Then binanggit din naman na compress. So that's the reason bakit may negative tayo dito kasi compress. Yung derived formula nito, kapag constant temperature or isothermal, is yung MRT ln P2 over V1. So sometimes, itong MR times temperature ay pressure times volume. So this is negative PV ln P2 over V1. Pwede rin naman yun. Wala namang problema po. So ulitin ko lang, nilagyan lang natin ng negative sign since yung problem, binanggit yung term na compress to indicate na yan ay work done on the substance. So kung ganon, di yung gagawin na lang natin. Yung problem kasi kinigyan tayo ng mass. So yung R, pag oxygen gas, pwede naman natin makuha yan. Kung hindi given, di ba, sabi nga natin pwedeng gawa ng paraan. That is simply R bar over molecular weight. For a particular oxygen gas, so pag sinabing oxygen gas, dalawa yun, diatomic. So ito twice natin yung molecular weight ng oxygen, which is 16, di ba? So yung R bar naman is universal gas constant. So hopefully paggaan na kayo dito. Yan yung 8.314. So kung makukupit nyo naman yung R bar, yung R, yung gas constant ng oxygen, then you can simply solve na yung problem. Since given kayo ng temperature, mass is given, that is 20. Yung R naman natin is makakompute nyo gamit yung R bar ng molecular weight. Yung P2, that is 5% of their original volume. So magiging 5% na lang ng original volume. That basically means 5% ng volume 1, yung original, yung B2 natin. So this will make yung B1 natin to cancel out. So therefore, by the way, yung temperature mo dito, given, gawin ng absolute, to plus 273. So therefore, pwede na natin masubstitute yung values natin. So sa running 20, yung 20 yun yung mass, yun yung grams. How about yung 0.0619? Ano yung 0.0619? So sabi ko nga, yun yung R. Ang gagawin lang dyan,
yung 8.314, i-divide mo ng molecular weight, which is twice ng 16, and yung molecular weight ng oxygen gas. So, press mo lang tong FD, makukuha natin yung 2598125. Ano yan, sir? Take note, yung unit nito is naka-kilojoule and per kilogram Kelvin. So, ang unit kasi na kailangan ng problem ay calorie. So, we need to convert yung kilojoule na yan. Ang conversion ng kilojoule to kilocalorie is basically 4.187. So, 1 kilocalorie, yan yung papalit mo, divided by 4.187 kilojoule. Pag prenas mo equals, tapos prenas mo yung FD, approximately dyan mo makukuha, yan yung makukuha mong value ng R. That's 0.062, diba? Yan yung value ng R. Then, ang unit naman nito ay kilocalorie, diba? Per kilogram Kelvin, diba? Kilogram Kelvin. So now, ang ibang units naman ng problem natin, so sir, meron tayo dito grams, naman Kelvin. So what you can see is, magka-cancel out yung Kelvin. Yung kilo, pwede mo i-cancel out sa kilocalorie tsaka gram, kilogram. Para yung gram, matira sa ilalim, tapos mo-cancel out din yung unit ng gram. Mas, ang matitira sa units natin ay calorie. So from this, pwede na natin computein yung value ng work. Then, so that is, lagay lang natin yung negative to indicate na compressing yung process. So 20 times 0.0619. Multiply lang natin ng 30, gawin ng absolute. So that is plus 273 times yung ln natin, that is 0.05. Or actually, pwede na lang din lagay 5%. Pag prenas nyo equals, makukuha na natin yung work. That is 124 calorie. Approximately pareho lang ng 1123. It's 0.74 calorie. Okay, so, tanggalin ko lang yung highlight para makita natin yung answer natin. And so, nakakuha naman natin yung tamang units, calorie naman. And from the choices, yan yung letter D. And sige, so let us continue yung ating mga problem na sinasolve. So, for our advanced pressure ng pipe. So, let me first read the problem. Helium, given AR, that is 0.4968 BTU per pound degree Rankine, is compressed isothermally from 14.7 psi and 68 degrees Fahrenheit. The compression ratio is 4. Calculate the work done by the gas. So, binanggit naman na isothermally. So, isothermal yung consideration natin. Kung meron tayong isothermal for a particular gas, then yung work natin is integral ng PTV. So, sir, bakit wala ng negative sign? So, although compress yan, pwede nyo nga lagyan ng negative sign para maging positive yung lalabas sa ulit. But pag tinignan mo yung choices, kailangan natin ilagay yung negative sign. So, para makita na lang din natin negative sign, huwag na lang muna natin ilagay kasi sa choices, may mga naka-negative. So, to properly address, na kapag may sign na nakalagay sa choices, you need to remove yung negative na nilalagay sa harap. Pero kung wala namang sign na nakalagay sa choices, edi lalagyan nyo ng negative sa harap para maging positive pa rin. And sige, so in any case, masasolve naman natin yung problem either way as long as walang pareho ng value. Diba? Sige, so yung isothermal work is equivalent yan sa RT ln P over V1. So meron tong mass. Ang problema lang, naka-per unit mass siya sa choices. So yung mass mo ay 1. So therefore, yung R naman ng helium is given. Temperature is given. Gawin ng absolute. Fahrenheit gawin Rankine, so plus 460. Then ln, ang compression ratio is basically P2 over V1. So ang compression ratio, RK, is equivalent sa ratio ng volume. Nga lang, sa ng mga ratio ng volume, ang compression ratio ay kadalasan greater than 1. Kung ilalagay mo sa taas na volume ay mas malaki, at yung ilalagay mo sa volume sa ilalim ay mas maliit. Kung meron kang initial and final, kung nag-compress ka,
mas malaki yung initial mo. Kasi nag-compress ka nga lumiit yung volume mo. Pangalawa. Kaya that's B1 over B2. Ngayon, kung B1 over B2 ito sir, paano natin gagawin na ito ay magiging B1 over B2? And so, basically, yung binanggit sa problem ay RK, yun yung compression ratio, B1 over B2, that is 4. Ano ngayon yung kabaliktaran, yung B2 over B1? So basically, gagawin nung dito, i-reciprocal nyo na. So what we mean is, pag hinahanap B2 over B1, kasi meron kang B1 over B2, you simply get the inverse ng B1 over B2. Inverse lang natin. So therefore, meron tayong R, that is 0.4968. That's BTU per pound degree Rankine times yung temperature, gagawing Rankine. So this will cancel out. So Rankine na to, ginawang absolute. So ang matitirang unit ay BTU per pound. So Ln, so reciprocal nga ng 4, that is 1. So from this, we can now solve yung value ng work natin. And so pindutin lang natin. So that is 0.4968 and this is Ln. Rather, temperature mo na. That's 460 plus 68 times Ln ng 1/4. So press lang natin equals and makakuha natin yung value ng work. That is negative 363.64 BTU per pound. From the choices, yan yung letter A na kukunin natin. And sige, so let us have another problem from our discussion now. Our industrial plant. Advanced pressure. So sabi dito, gas is enclosed in a cylinder with a weighted piston as the top boundary. The gas is heated and expands from a volume of 0.04 cubic meter at to 0.10 cubic meter, a constant pressure of 200 kilopascal. Calculate the work done by the system. So dun sa problem, naghanap ng work done. So binanggit naman gas, we can consider ideal gas. And yung process na sinabi ay constant pressure. So kung naghanap ng constant pressure na work para sa problem, then we can simply recall yung formulas for constant pressure. So take note also na binanggit enclosed in a cylinder. So pag enclosed in a cylinder, that is a closed system. Ang gagamitin natin pag closed system is work non flow. Work non flow is PTB. Kung yan ay constant pressure, that is P times change in volume, that is P2 minus P1. So from the problem, yung pressure is 200 kilopascal, di ba? Tapos yung volume naman natin is given. Those are 0.04, that is initial, to final na 0.10. So direct sub lang yan. So this is 0.10 minus 0.04, that this is 200,000 kilopascal. Rather Pascal. So 200 yung kilopascal, pero pag ginawa mong Pascal, times 1,000, kaya naging 200. Okay, so pag pinindot yan sa calculator, that is basically 200,000 times E2.1 minus yung initial volume, that is 0.04. So pag pinindot yung equals, makukuha natin yung value ng 12,000 kilojoule, or rather 12,000 joule. Kasi kung ang unit mo dito ay Pascal, tapos ito naman ay cubic meter para sa dalawang volume. Ang Newton kasi, ang Pascal kasi, that is Newton per square meter. So, makakancel out yung square meter na isa, na dalawa, natitira yung isa. And so, Newton meter is joule. So, kaya joule yung makukuha natin dito. Anyway, ang kinukuha naman is kilojoule. So, we simply divide this by 1,000 joule. 1,000 joule is 1 kilojoule. Then, we can now compute yung work in kilojoule. So, pag pinindot natin equals, and makuha natin, that is 12 kilojoule. Actually, dun sa kanina pa lang, dito sa part na to, we can now get kilojoule kapag ginawa natin itong kilopascal.
kahit hindi nyo siya gawing Pascal. So that is 200 na agad times 0.1. 0.1 minus na agad na natin ang 0.04. Diba? Pwede naman ganyan. Wala namang problema doon. Tapos automatic kilojoule na ilalabas dito. In any case, either solution will work. Kung gagamitin natin na choices ay letter C.